Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay isa doon sa mga teams na interesadong makuha. Itong si Poy Eram mula sa TNT Tropang Giga. Ang balita kasi ito raw si Poy Eram ay willing nang i-trade nitong TNT para dito kay James Laput. Alam natin na ito si Brandon Roser ay merong ACL injury at naghahanap ng inside presence itong si Coach Joe Reyes. At yan ang dahilan kung bakit itong si Poy Eram gustong kunin ng Magnolia. Dahil sa tingin ng Magnolia, itong si Poy Eram, yung kanyang outside scoring magko-complement dito sa laro ni Ian Sanggalang sa loob. Siyempre, alam natin si Poy Eram nakarecover na yan mula doon sa kanyang injury at yan ang dahilan kung bakit nakumbinsi si Coach Victorero na ito ay bagay dito sa kanilang lineup. Sa panig naman nitong TNT Tropang Giga, itong si James Laput ang magiging inside presence habang wala si Brandon Roser. At kapag nakabalik na si Roser, magkakaroon sila ng Twin Towers. Dito naman sa Magnolia, medyo risky sabi ng iba na i-trade si Laput dahil syempre 6'10 yan. Pero ayon dito sa mga naniniwala sa gagawing move ng management, itong si Poy Eram ay magiging isa doon sa susi para lumakas yung lineup ng Magnolia at maging isang tunay na championship contender. Kasi sa ngayon nakita natin na itong Magnolia Chicken Templados ay isa doon sa mga teams na kino-consider na pwedeng mag-champion. Pero syempre kapag Governor's Cup si Justin Brownlee nandyan. At of course, ang TNT, San Miguel, at itong ang lakas ngayon na Rain or Shine Elasto Painters. Kaya kung makukuha ng Magnolia ito si Poy Eram, baka ito na ang maging susi para sila talaga ay masabi na isa doon sa mga teams na ready na talaga na mag-champion dito. At abangan natin kung matutuloy nga ang gagawin ito ng Magnolia na talagang pagkuha kay Poy Eram. At kung yan ay mangyari, masasabi natin na blockbuster trade yan at literally malaki dahil mga big men ang magpapalitan dito. At magiging mas exciting ito para dito sa lineup ni Coach Chito Victorero kung may Eram ka na. Maraming mga teams ngayon ang interesado dito sa big man ng TNT na si Brandon Roser kahit ito ay injured. Marami na kasing mga teams ang nakapansin na kahit nung healthy pa itong si Brandon Roser, hindi siya masyadong nagagamit ng mabuti ni Coach Joe Reyes. At sa tingin nila ay ito ang dahilan kung bakit pa ito ay interesado na i-trade ang nasabing player. Kung sakaling na ite-trade ng TNT itong si Brandon Roser, kahit yan ay nagka-ACL, maraming magkakaroon interest dyan. At sa tingin ko, ay isa na itong Converge Fiber Xers at ang Rain or Shine Elasto Painters, pati na ang Phoenix Shubal Masters, yung mga independent teams. Alam ng mga independent teams ngayon na para makasabay ka dito sa powerhouse na SMC at MVP Group, kinakailangan mo ng mga big men. At parang iyan ang magiging kanilang plano ngayon. Kung sakasakali na matuloy nga ito, itong si Brandon Roser ay magkakaroon niya ng malaking offer sigurado sa Converge. Doon sa tatlong independent teams, pinakamalaki chance na makuha yan ng Converge dahil sila ang pinakamalaki ang budget. At marami silang big men na pwedeng i-offer na kapalit yan. Itong si Ben Phillips, si Keith Saldivar, pwede rin nilang i-offer itong si Brian Santos o kaya itong si Jeyo Ambohot. Maraming mga assets ang Converge na pwedeng ibigay para dito kay Coach Joe Reyes. At yan ang dahilan kung bakit malamang sila makakuha. Kung ang Rain or Shine ay willing na gumastos, ay pwede rin nilang i-trade yung marami nilang big men kapalit yan. Si Luis Villegas nandyan, si Keith Datu, si Leonard Santillan, si Kaylan Tiongson. Ang problema nga lang ang Rain or Shine medyo budget conscious yan. So malamang hindi nila ibibigay yung kagustuhang salary nitong si Brandon Roser. At yan ang dahilan kung bakit malamang na itong si Roser ay mapunta dito sa ibang koponan ngayon. At yan ang aabangan natin kung sakasakali nga na si Brandon Roser ay mapunta sa isang independent team. Magiging good news yan para sa mga fans ng PBA na matagal na nagsasabi na dapat magkaroon ng balance.